Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tingnan natin kung anong mga messages ninyo. And by the way, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si At Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po for your support sa aking channel at sa patuloy po ninyong pag-share ng inyong mga blessings by sending me super thanks. Maraming salamat po. So, first message ninyo is detour. Ayan, you are about to change course. Gemini, baka meron na kayong plano, konkretong plano, and then all of a sudden, maybe something came up at maaring meron ditong opportunity na mas sa tingin ninyo ito yung mas dapat ninyong unahin, baka sa tingin ninyo ito yung mas dapat na i-priority ninyo at this time, kaya you are going to change course. We also have obstacle, overcoming a blockage on your path. Ayan, so maaari no na you are finding the way out no sa kung ano man ang obstacle na ito na na-encounter ninyo. So sa ngayon, malalagpasan mo na ang problemang ito. No? So this is really very beautiful na nahanap mo na ang way out of this situation. So you're able to get around this obstacle na at magpapatuloy ka na sa pag-usad, magpapatuloy ka na sa kung ano man ang gagawin mo, ano man ang mga plano mo, magpapatuloy ka na sa journey ninyo. Okay? So good luck. We also have eccentric person, a person with a different worldview. Ayan, meron kang makikilala sa ngayon or baka meron kang makakausap. Maaaring dati mo naman itong nakikita na tao. This person is not totally new for you kasi maaaring nakakasalubong mo na din ito before. But sa ngayon mo lang siya makikilala lalo. No? Ngayon mo lang ma-figure out na yung taong ito pala eccentric itong tipong taong ito. This is the kind of person na kakaiba siya, no? This person is extremely unique, no? Kumpara sa ibang tao. Masayahin, matalino, 'di ba? This person has a different perspective, no, na hindi mo kadalasan makikita or maririnig, no, sa ibang tao, yung gano'n. This is some kind of yung bang minsan 'di ba meron tayong na nakikilalang tao at nasasabi natin na meron siyang sariling mundo, yung gano'n. Kasi very unique, 'no, very unique. Yung hindi siya yung ang tawag dito, hindi siya yung pangkaraniwan, 'no, na klaseng tao. Yung kanyang mga opinyon, yung kanyang mga how they carry themselves, 'di ba? Yung mga gano'n. As in other words, talagang kakaiba siya, talagang unique siya compared to other people. So maaring meron kayong makikilalang ganung klaseng tao around this time. So your next card is treasure. Protect your energy and space. Okay? Maybe this is the time that you need to set your boundaries para maprotektahan mo yung sarili mo, maprotektahan mo yung energetic field mo, maprotektahan mo yung space mo. 'Di ba? You need to kasi baka merong mga dito, baka merong mga tao dito sa paligid ninyo that are negative thinking people, mga tao na alam mo 'yun, um merong hatid na kakaibang energy din, 'di ba? Na hindi positibo. Kaya maaaring mabilis kang mabwisit, mabilis kang mainis sa kanila, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya ngayon parang mas magandang mas magandang you choose, no, the people that you want to surround yourself. You choose those people that are genuinely happy sa buhay nila kasi yun wala kang makikitang masamang tinapay diyan, 'di ba? They will be happy for you. No, when you have successes, they will celebrate with you. Pero yung mga negative thinking people, may mga tao, 'di ba, na hindi masaya they can't be happy, 'di ba? They can't be happy for other people's successes, 'di ba? May mga tao na
talagang kapag nagsasucceed yung ibang tao, siguro out of inggit nagagalit, naiinis sa'yo, wala ka namang ginagawa, 'di ba? May mga gano'n. Kaya wag na nating anuhin, wag na nating i-entertain sa buhay natin ang mga gano'ng klaseng tao. Wag na nating kumbaga wag na nating dikitan ng mga gano'ng klaseng tao. Distansya tayo instead, 'di ba? Dumistansya tayo because we don't want those kind of energy na dumikit, no, sa energy field natin. So choose happy people. Choose positive thinking people. Okay? Kasi eventually, magiging ganun ka din. You know, magiging ganun ka din. Magiging positibo din ang pananaw mo, pag-iisip mo, 'di ba? Walang kainggitan sa katawan, yung mga ganun. So, sa ngayon, you know, you need to do an extra effort para piliin mo yung mga tao na isusurround mo sa sarili mo. Piliin mo yung mga tao na makaka-inspire sa'yo, 'di ba? Rather than makakasira sa'yo. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. We have rest and rejuvenation. Ayan. So, it's about time na for you to rest. It's also about time na for you to rejuvenate, to recuperate, and recharge. Okay? Kasi remember, Gemini, na health is wealth. Dapat yun ang laging nating ipaprioritize yung ating kalusugan, yung ating well-being. Okay? Kung ngayon, siguro, kaya kayo ina-advise ng spirit sa ngayon to rest and rejuvenate because maybe your body is already calling you then, na magpahinga ka, na mag-focus ka sa self-care mo sa ngayon because maybe may nararamdaman ka ng mga pananakit, no, na kung ano mang parte ng katawan, maaaring something is bothering you na, mayroong stress na nararamdaman or whatsoever na physical discomfort. Kaya, pinapanawagan na sa inyo na it's about time na for you to give yourself a rest, mag-rejuvenate, mag-recuperate, mag-recharge. Okay? So, what else? We have journey, may travel, si Gemini, maybe you're going somewhere, traveling, pwedeng abroad, pwedeng domestic, pero maaaring medyo may katagalan, malaki yung bagahe, malaki yung bag na dala-dala ng babaeng ito. So, maaaring medyo matagal kayo sa pupuntahan ninyo. O pwedeng ganun. So, for whatever reason, yung travel na to, sa travel na to, enjoy it. And lalo-lalo na ngayon na medyo mahirap ng magtata-travel, no, sa daming gulo sa mundo, mag-iingat kayo. And of course, make sure that you enjoy your trip. So, what else? We have number 49, Angel of Love. This is really very good, no? Kasama ito dito sa rest and rejuvenation, no? Na sa ngayon, siguro you will eventually realize, no, na dapat mong gawin ngayon is to love yourself more or love yourself first before you love other people. Because in the first place, how can you share love if you don't have it? 'Di ba? So, kaya dapat you need to fill yourself with love first, no? Self-love ang nakikita ko dito sa Angel of Love. Ngayon, na-realize mo na mas dapat mahalin mo muna yung sarili mo before ka magbuhos ng pagmamahal sa iba. So, what else? We have Goddess of the Moon. Ayan. So, this is parang parang connection, no? Ito, parang you're having a deeper connection with the divine, with God, with the rest of your spirit team sa ngayon. Maaari na yung psychic abilities ninyo, your intuitive abilities ninyo are on point or heightened at this time. Kaya yung connection ninyo with the divine universe and the rest of your spirit team is parang mas malalim, no? Sa ngayon. So, good luck sa'yo. Tignan natin kung ano pa yung mga messages ninyo. We have the Tower. Ayan. So, si Tower, this is a change, no? This is a massive change. Meron ditong shake-up, no? There's a little shake-up sa buhay ninyo, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Depende yan sa inyong sitwasyon. It could be just in a shake-up in your love relationship, in your family, or trabaho, career, yung ganon, ano? But yung shake-up na to, no? Mangyayari yan is because it's divine timing.
No? Divine timing has come that situation or kung ano man ang parte or area ng buhay mo na nangangailangan ng repair ay kailangan ng ma-repair, kailangan ng mangyari ang repair sa ngayon. Kaya there could be some changes, no, na mangyayari sa buhay ninyo. And ang maganda rito kasi kahit mabubulaga ka, kahit magugulat ka sa pangyayaring ito kasi nga hindi mo ito plano, hindi mo ito sariling plano. This is the divine universe going to do this favor for you. Kaya may gulat factor ito. Patang maganda dito because at the end of the day, kung saan ka dadalhin ng changes na to, doon ka magiging masaya. You will be aligned, no, with your destiny. You will be aligned with your purpose. Kaya magkakaroon ka dito ng fulfillment, magkakaroon ka dito ng contentment, satisfaction, joy, and happiness. No? Kaya tiyaga-tiyaga lang, okay? Tiyaga-tiyaga lang at huwag kang give up, no? Pag dumating ang sitwasyon na to. Kasi there could be a slight discomfort na mararanasan kayo. Pero kapit lang, laban lang. Okay? This is for your best interest. So, we have the Empress. Napakaganda. Empress is a very prosperous and abundant energy. No? Pagdating sa pera, pamilya, napakaganda ng energy na to. Kasi unang-una sa pera, this is creation energy. So, maaaring magsisimula ka dito ng bagong pagkakakitaan, maaaring magsisimula ka dito ng bagong merong karagdagang source of income kayo, pwedeng may bagong trabaho kayo, additional na trabaho, bagong career, bagong business, bagong investment, mga ganon. So, may panibagong source of income kayo rito, no? Pwede rin, no, pagdating naman sa pamilya, napakaganda kasi this is the mother archetype. So this could be your mother figure or baka ikaw ito, no? Baka ikaw ay isang nanay or ikaw ay isang nagbubuntes na nanay at you are going to give birth very very soon siguro. So congrats sa inyo. What else? We have temperance energy. So si temperance, this is about healing. No, this is about healing, this is about patience, yung mga ganon. So, maari ngayon, kung meron kayong mga nararamdamang hindi masyadong maganda sa inyong mga pangangatawan, no, healing is coming towards you. Magagamot na kayo, you know, maaaring magsisimula na kayong maka-experience ng pagbuti, ng pag-improve ng inyong physical body or ng inyong physical na pakiramdam, no? And also, this is about patience, okay? Maaari na merong mga blessings na paparating sa buhay ninyo sa ngayon, and maybe you've been waiting for that for quite a lot na, for quite some time na. Kaya, this is the time that you are going to be very grateful and happy then, 'di ba? Kasi makakamit mo na kung ano man ang inyong hinihintay. Change, death energy. So, meron tayong tower at meron tayong death energy. So, major change ang mangyayari dito sa buhay mo. Merong malakihang pagbabago sa buhay mo while the divine universe is executing, 'di ba, ng kanyang plano na baguhin ang ibang sitwasyon mo sa buhay. Meron ka ding mga plano, sarili mong plano na gusto mo din i-implement sa ngayon to change the course of your life, to change then, no, the way you live, no, the way you would navigate your life. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa kung anong pinaplano ninyo, but definitely there is some doors dito that you are going to close and you are opening some new ones, no, sa buhay mo. Meron kayong mga tatapusin na chapter sa buhay mo because you are ready to embrace newness. Kaya good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.